Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Tunay na negosyo lang mga kanegosyo. Sari-sari store, nalugi, barbecuehan, bilyaran, rental, nalugi. So yun, hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, tapusin mo tong video na to, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Bibingkinitan mga kanegosyo, focus lang sa bibingka. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nagwo-work ako as a sales. Years na rin ako sa sales, pero gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Walang masama sa pagtatrabaho, kanya-kanya lang talaga tayo ng gusto sa buhay. So gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Gusto kong ano yung matutunan ko doon. Nag-resign ako sa pag-work ko. At nagkataon kasi na nagbo-boarding house ako malapit sa school kung saan ako graduate. Hindi na rin ako umalis ng boarding house kasi sobrang accessible yung lugar. Sobrang dali ng biyahe. Accessible sa lahat ng daan. Ayun, kaya hindi na rin ako umalis doon. Tapos doon ko na rin tinayo yung sari-sari store ko. Ang community pinaglilingkuran ko mga kanegosyo is college student. Pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. Alam to na mga customer ko mga kanegosyo, ako yung pinakamahal magbenta doon sa 6 na sari-sari store. Mahal ako ng piso, 2, 5 piso. Basta mahal ako mga kanegosyo. Pero yung serbisyo ko malupit. Kasi tambayan yung tindahan ko, tambayan siya ng college student. So napalupit ko naman yung serbisyo ko sa kanila, mga kanegosyo. Nung nagsisimula pa lang ako mag-sari-sari store, hindi ko pa alam yung focus in one. Hindi magiging grocery store yung sari-sari store dahil magkaiba sila ng business model. Ang sari-sari store, naglabas ka muna ng pera, namili ka muna ng paninda mo, at kikita ka lang the moment na nabili na yung produktong pinamili mo. Ang grocery store, iba po ang business model niyan, platform business model yan mga kanegosyo. Para siyang hardware. Magbabagsak muna si supplier sa may-ari ng grocery store, babayaran ng may-ari ng grocery store within 3 to 4 months. Cash flow gaming, yung cash na nasa may-ari sa loob ng 3 buwan. Pwede niyang gamitin sa pambayad sa bills, sa mabilis na transaction, pambayad sa empleyado. So, para kang umutang sa bangko na walang interest sa loob ng 3 buwan. Kaya magkaiba ang business model ng sari-sari store at grocery store. Ang sari-sari store hindi natin may scale up sa level 2 po yan mga kanegosyo. Habang buhay lang tayong reseller dyan. Pero hindi po ibig sabihin na isara nyo yan. Kumikita pa rin naman yan eh. Mag-isip kayo ng negosyo na pwedeng mag-scale up sa level 2. Halimbawa, Ice Cube. Pero dyan pa rin yung sari-sari store nyo. Yung Ice Cube pwede yung distribution model eh. Pwede kayong mag-isip ng ganon mga kanegosyo. Yun, Ice Cube yun, lalaki talaga yun mga kanegosyo. Ako din naman, kumita din naman ako sa sari-sari store. Pero hindi natin may scale up sa level 2 mga kanegosyo. Hindi porket million yung kinikita mo isang buwan or net profit na yan, ibig sabihin na sa level 2 ka na. Hindi to tungkol kung magkano kinikita mo sa isang buwan. Tungkol to sa business model mga kanegosyo. Kung sa isang buwan kumikita ka nga ng million pero buy and sell ka pa rin, nasa level 1 ka pa rin mga kanegosyo. Iba yung business model mga kanegosyo. Doon yung tunay na kitaan. Kaya gawin natin na
gawin natin na sikapin pala natin na may scale up sa level 2 yung negosyo natin. Yung tunay na negosyo lang. Huwag kayo yung magpa-franchise, kayo yung negosyo nyo yung ipapa-franchise nyo dapat. At kung nagsisimula ka pala magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2, pang-apat, kailangan na natin gawin yung original content. Dahil kung hindi tayo gumagawa ng original content, baka mawala tayo sa eksena mga kanegosyo. Ito na ang labanan ngayon mga kanegosyo, original content. Pansinin nyo mga kanegosyo, karamihan ng kumikitang negosyo, yung puro nag-original content. Kasama na po sa negosyo ngayon yan mga kanegosyo. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe mo naman yung video ko. Kung umabot ka sa dulo, chat mo sa baba, bibingkinitan. Like mo na rin tong video ko. Bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin, ingat tayong lahat. Peace.